Good day mga sir at welcome back na naman sa ating channel. For today's video, so dumating na yung na-order natin na LiPo4 battery EVE 100 EH. So ito yung i-kun ko sa 12 volts ko na sit up, maliit na sit up 12 volts. So ito yung bubuhin ko na battery. So meron akong naka-sit up doon na 12 volts at 1 solar. So pure upgrade siya na 12 volts. So ito yung bubuhuin ko na battery. Tapos meron din tayo ditong GK BMS. So ito yung BMS na gagamitin ko. So ilalagay ko sa link down below kung saan ko to nabili ang mga ito. Okay, so ngayon bubuksan ko muna tong battery. So itong battery, kung wala bang sira, kasi Shopee, sana maganda yung pagkabalot nito. Okay, so buksan natin to. At kung bago pa lang kayo sa akin channel, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at pag-hit na rin ng notification bell na button para updated kayo sa aking mga video. Okay, so ayan, buksan natin para nga pala ito, itatap balance ko ito ngayon para bukas o baka dalawang araw to mag top balance, at least magagamit na natin at mabuo natin, madali natin mabuo. So ilagay ko sa link at itatap balance natin ngayon to. Yung kabalot naman ng ano, maganda naman pagkabalot. Tapos yun. So itong nabili natin is meron siyang kasamang bus bar at screw. Ang pagkabalot sa solar parts. Shout out sa mga taga solar parts sa may Bulacan. Shopee ko to nabili. Naka-order din ako ng 280 EH na LiPo4. So yung na-build ko yung nakaraan. So ito yung battery. Maliit lang pala yung 100 EH. Yun. So ito yun. Ganito lang pala yung 100 EH. Maliit lang. Yan. Okay. So ganito pala yung original na EVE. So meron siyang ganito terminal dito, meron siyang plus sign dito rin, minus. So negative, positive, negative. At i-scan natin to sa QR code kung legit, pero palagi naman akong bumibili diyan sa shop na to. Legit naman sila. Ayan, so wala naman siyang mga gas. Meron siyang gas konti, pero hindi naman siya bloated. Yung iba okay rin. Okay, hindi naman siya bloated. Okay, ganda. So ngayon i-top balance natin to para magamit yan. Okay, so kunin ko muna yung tester. Pagkatapos check natin. Alright mga sir, so ito nga pala yung ginagamit ko na eternal resistant tester sa battery natin. So ito yung gagamitin natin pang test kung okay ba siya. So for reference lang,
ito yung nabili ko na 280Ah. So nasira na siya kasi nasobrahan ko ng higpit. Ayan oh. Nasobrahan ko. So kayo, wag ninyong sobrahan ng higpit, lalo na ganito yung ano. Kailangan yung washer nasa ilalim talaga. Kasi yung pagka-washer ko nung nag-build ako nung una, nabaliktad ko. Kaya naputol yung terminal o yung itong terminal ito. Bali itong kuan niya, naputol yan. Tapos sinubukan kong butasan, lagyan sana ng terminal. Kaso hindi na. Nabutas na yun. So hindi na ito magagamit tong na battery. Sayang din, nasa mga 3.5 to yung nakaraan. So for reference lang, so ganito lang yun oh. Ganito kahaba. So ito yung 100Ah at ito naman yung 280Ah. So ayan. Akala ko sa picture is ganito o ganito kalaki. So ganito lang pala. So, maliit lang siya. Ayun oh. Nasa mga 4 or 5 inches or 4 inches. Sa ganyan yung kuha niya no, haba. Pero yung lapad niya nasa mga 2 inches. Yan. So mas may bigat tong 280Ah. So ito yung gamit ko sa sit-up ko na 48 volts at ito naman yung gagamitin ko sa 12 volts na sit-up. At meron din tayong pang-balance battery charger natin. Ito yung gagamitin nating pang-balancer, top balance. Ayan, so si-series lang natin tong lahat, tong kuan, positive lahat. So lalagyan natin yan ng bus bar, tapos ito negative lahat, bus bar. Tapos hintayin natin tong mag-green. Mapupuno to katagalan pag na top balance na to lahat. So pag nag-build kayo ng battery, mas importante talaga na i-top balance nyo lahat bago kayo mag-build. So yan, ilalagay ko sa description, sa link. Ilalagay ko yung link sa description. Okay. Tapos ito yung unbox muna natin din to. Ito nga pala yung ating BMS na gagamitin. So meron na siyang active balancer. So pasensya na kayo at malakas ang ulan dito sa amin ngayon. Ayan. So ilalagay ko rin yung shop kung saan ko to nabili. At mas maganda kung dito kayo bibili sa shop na to kasi tuturuan kayo kung paano bibigyan kayo ng mga updated na mga kung mag-message lang kayo sa Shopee nila bago kayo mag-order. So kung meron kayong mag-update kayo ng mga firmware, pwede kayong magtanong o magbibigay sila ng mga updated na mga firmware ng GK BMS sa iGogo ba lang? iGogo yung pangalan ng sa shop. So ilagay ko na lang sa description yung link. So ito yung kanya tawag yan, monitor. So ito yung monitor nya. Tapos ito yung switch ba to? Ito pala, connector to dito. Tapos so madalian lang set up to kasi gagamitin na yung aking yan. Ito pala yung switch. Ito rin sa loob. Okay. So ito yung connector, mga wire connector. At ito yung GK BMS. So ito yung gagamitin ko. So subok na yung GK BMS sa akin kasi ito yung ginagamit ko ito yung mga magandang BMS na gagamitin. Maganda talaga ang GK BMS kasi pag overcharge na yung puno yung battery niya, i-automatic cut off niya yung para hindi mag-bloated yung ating battery.
Okay, so recommended ko ang GKBMS at meron na din tong active balancer. So no need ng pwede na hindi ka na bumili ng active balancer. Okay, so ngayon, titester natin. Titester natin to gamit tong para pagtawag dito, pagbasa nito, FNRST. You know? Ito yung gagamit natin ng battery tester sa lithium. So ito is malalaman natin to kung maganda ba yung battery na to. Bilhin natin. So legit naman to kasi meron namang QR. So pwede natin yung i-QR, no? Kung kuan. So pasensya na kayo sa tripod ko, masyadong malikot. Okay, so gagamitin natin ng tester. Although meron din akong video nito kung saan ko ito nabili. So hanapin nyo lang sa kuan. Hanapin nyo lang doon sa aking page. Okay. So nalagay natin to dito. Okay. So check natin sa isa. O natin yan. Tapos positive. Hindi natin. Okay, so 60 milliohms. Ayan. So 3.2. So ito talaga yung mga lithium na 3.2 voltage range. Okay, so ito check natin kung parehas lang ba. Okay. Yan, parehas lang. 3.2. Ito. Okay. 3.2 din. Halos magkaparehas yung seal niya. Okay. So, yun. Tapos, ang gagawin natin ay top balance natin. So, paano pag top balance ito? Ganito lang. I-off ko muna itong video. Tapos, isi-series ko lang ito lahat. Yan, ganyan lang yan. Yan. Tapos, dito. Yan. Tapos, dito naman. Yan. Tapos, yung dito naman. Yan. So nakasiris yan. Papunta dito. Pwede wire ang gagamitin nyo kung kulang yung busbar nyo. Wire na lang yung i-series nyo. So, dito, iipit ko na lang to. Siguro kung magkapos ako kasi 4 lang yung free o yung nabili ko na kasama. Okay? So, yun. Okay mga sir, so ayan, nakuha na natin, no? So ganito lang yung ginawa ko na jumper kasi isa lang yung bali 3 lang kasi ito. So kailangan nakahigpit nito ito at siguraduhin niyo lang na hindi magkadikit to, didikit dito, no? So ayan, higpit na yan, hindi na yan gagalaw. So next natin, ang gawin natin is itong charger, battery charger natin, itong pump the balance natin. So i-clip lang natin yan. Tapos ito,
Okay. So, ayun. Ta-charge natin. Tingnan natin kung okay ba siya. Okay. So, mas maganda dito meron tayong tape upang kuan para hindi pag-charge natin, hindi to pag top balance natin, hindi to maglulubo yung ating gilid. So, anyway, papakita ko lang sa inyo naman to at ayusin ko lang naman to pagkatapos nito, ayusin ko to tapos siguro lagyan ko ng tape dito. Okay? So, ayun. Papakita ko lang sa inyo. Tapos charge natin. So, yan o. Tandaan natin na positive lahat to dito. Ganito lang pag top balance. At ito naman yung gagamitin natin. So, meron dito mabibili natin sa Shopee to. So, ilalagay ko lang yung link sa description. Tapos, ito. Naka-negative lahat to, diba? Okay? Ayos na yan. Tapos, sasaksak natin. Yun. Tutunog yan. Hanggang sa mag-green tong pula. Ayan. So, bali ngayon is gabi na dito sa amin. Baka bukas or sa 2 araw tong itatap balance natin. Ayan, so 3.2. So 3.2 pag hindi pa nakatap balance, pero pag tapos na ng top balance nito, nasa mga 3.6 to ang voltahe yung lahat. So voltage check natin pagkatapos ng top balance. So yan. Ayan, so babalik na lang ako pag tapos ng top balance to. I-check natin. Siyempre kakabit natin din to. Tuturo ko sa inyo itong ating GKBMS. Ayan o. So ito yung 4S at saka 4 to 8S na battery. So meron siyang 1 ampere na active balancer, 200 amps. Okay. So ayun, antayin lang natin to kung mapuno. Okay mga sir, so ayan, nag-green na yung indicator lights niya. Ibig sabihin tapos na yung top balance natin. Ayan, so nasa mga 3.6 na yung voltage niya, maximum voltage niya na sa rated niya sa LiPo4. So yung 3.2 yun yung nominal voltage niya. So nag-top balance na natin. Tapos ayan, check natin bawat isa yung voltage. On lang natin. Ayan, yung kagabi, bali sa pag-top balance ko nito, umabot siya ng mahigit 9 hours. So ayun, 3.6 na yung voltage, pero tatanggalin ko muna to isa-isa. Titingnan natin kung ano yung kanya voltage. Tatanggalin ko itong mga busbar na to. Okay mga sir, so natanggal ko na yung busbar. Check natin. Yan, goods. Yung voltage niya 3.6. Patay sa isa. 3.6. So yan, normal yan pagka ganyan. Umabot siya 1 dito, 1.8.
3.6. Okay. So, ayos na. Good na. Okay, so yun mga sir. Tapos na natin matap balance. So, ang gagawin natin next is lalagyan natin to ng frame. So, kaya lalagyan din natin to ng dito, insulator. So, maghanap muna tayo ng mga insulator, yung yellow. Kung meron tayong available, tapos lagyan din natin to ng frame. Siguro yung plywood na 3/4 lang na siguro. So, ayun, abang-abang lang. Okay mga sir, so ito nga pala yung ating ginawa na frame. Bali 1x1 na tubular. Ayan, so winil din natin yan. So, bali dito nakalagay yung BMS. At meron tayong acrylic. Kaso, kulang pa yung acrylic dito sa taas. Nilagyan ko to ng acrylic. Maghahanap na lang ako siguro. Pero, for the meantime, i-energize ko na lang to. Kahit wala pang cover dito sa taas. Malikabukan kasi yung BMS natin pag di natin tinakpan to dito sa gilid. So, walang takip dito muna. Pero ilalagay na natin yung material natin. Okay, so ito yung kuha natin acrylic na sobra din sa ating ginawang frame dun sa 280H na battery ko na gamit. So ito yung design. Bali dito yung labasan ng wire papuntang battery. So pwede itong nakahiga ganyan at pwede rin naka ganito. So depende yan sa position sa ating wire ng battery wire. Okay, so ayun, sinalpakan natin to ng battery, tapos yung insulator nya yung yellow kulay. Let's go. Please. Sa konti.
Okay, so unahin natin tong negative. So itong negative na to is papunta to dito sa pinaka last. So ito dito yan, tapos connect siya dito. Yan, dito yan sa may B, sa BMS. So kita mas bar. Okay, so check muna natin yung voltahe niya. Ilan na? Tusok natin dito. Negative, tapos dito meron tayong nakukuhang 3.5 volts, 7 volts, 10.7 volts, 14 volts. Nakalas dito na nakalas. Okay, so yun, slack na natin to dito. Yan. Bago nyo i-sample dito, kailangan i-testing muna natin to by tester kung sakto na ba yung voltahe niya bago natin kuan, kasi baka kasi idiretso natin, baka may kamali tayo, ma-short, masira yung ating BMS. So yun, ito ma-manage na lang po natin. Yan. So dito yan, bali dito explain ko muna dito. So dito sa main negative, yan, negative. So yung negative na wire papunta yan dito, so sa negative. Tapos yung susunod itong sunod dito is papunta yan sa positive. Tapos ang sunod naman ito is papunta yan dito sa positive. Yan. Tapos yung last ito pa isa. So ito next naman, and ito papunta yan dito sa next positive. Tapos yung pinaka last ito positive dito, pinaka last. Tapos meron tayo ditong B positive, parallel natin.
o isama natin silang dalawa. Yan, so nakasama yan silang dalawa. Yan, so ito extra na to. Dagdag natin yung ano, ito yung switch. Yan, so mamaya na natin yan. Tapos ito merong dito pala yung switch, dito pala yung sensor. So yung sensor, ayan, sensor, kabit natin yan sa una, lagay natin dyan sa una, at yung isa, dalawa kasi ito, yung dito sa pinaka last na cells sa dito yung ilalagay. Tapos yung switch ito, yung switch, tapos yung pinaka main na positive dito. Yan, pinaka main na positive galing sa breaker, papunta yan sa inverter at saka sa solar charge controller dito. Tapos ito power negative, so papunta yan sa negative, pinaka main sa breaker, papunta yan sa pinaka main na breaker doon sa inverter at saka solar charge controller. Right, so yan, organize muna natin. So download natin yung GKBMS. Yan, naka-download na. Tapos scan natin. Scan. Tapos ito yung kasali sa BMS na to. So ito yung scan natin, ito. Okay, so nga pala, ito pala yung setup natin. 12 volts Toroidal solar inverter. At ito naman yung mga breaker. ETS, MPPT breaker sa AC in. So noon is yung battery ko is gray, and tawag yung James Watt, tapos pinilitan ko nito. So yun, tapos pwede rin parang ito yung switch natin, pwede rin ito kasi meron tong switch, you know. Yan. So wala pa yan kasi hindi pa natin na connect sa Bluetooth. Ilaw siya. Tapos dito naka-connect na yung ating BMS. Okay, so yan. Okay, so search natin. Yun. May password siya. Yan, kapasok. Ayun. 1, 2, 3, 4 lang pala yung password. Okay, so click to view cell quantity of the normal change password. Okay, so ayun, change na natin yung password nito. Bali yung password is 123456, tapos change na natin sa new password. So yung battery natin is LFP o lithium iron phosphate. Click lang natin yan. Ayan, please confirm to change the parameters. Okay, so ayan. Tapos count, okay. Cell count 4. Calibrate. Balancer. Okay. So okay na yung setting natin. Ayun, 86 na siya. Battery is functional properly. So ayun, high voltage, yung kanya, high cell, low cell, voltage difference. Ayun, tapos status. Ayun yung mga temperature,
balance resistance. Ayun. So yun, gumana na siya. Kulang lang nito is cover lang dito. Ayusin ko to. Lagyan ko to ng cover. So ito pwede nang walang on and off to, kasi meron na pala dito. Kaya pala parehas lang yung terminal nila dito at saka ito. Yan, parehas lang sila. So ito nakakuha na, naka 86 na yung kuan ating G-Kong, at meron siyang battery percentage. Okay, so ngayon try natin i-on. Naka-manual po itong ETS natin. On natin to. Okay, so average voltage parameter natin dito. May pabungkulang nito. So yung higpit na. Ay, on natin yung breaker. So ito rin on natin. Para yun sa MPPT o solar charge controller. Ayan, nakaset siya sa lithium ion. At EBC inverter out. Teka lang, maya pa pala to. On natin to. Yan, so upgrade to. Upgrade pa to. So change natin to auto para mag-automatic siya transfer sa ito na talaga yung gamit. Yan. Oh, but hindi pala. On pala natin to. Okay. Yan. So naka-fully charge na, naka-fully solar na yan, off-grid, battery na yung gamit. So check natin dito sa kanyang sales. Ayan. Naka-kuan siya, no? So far so good yung mga temperature niya. Ayan. Ayan, gumagalaw yung cell voltage difference niya. You know. Tapos papangkulaw nito, naka-on naman yung balancer. Pero yung balancer nito is 1 ampere lang. Okay, so ayan, voltage difference. So check ko na lang to bukas. Kung goods pa to, kasi bukas pa malalaman yung charging nito. Kasi ngayon galing pa to ng naka-fully charge to, kasi top balance. So top balance ko na to lahat. Try ko naman tong ipalubat bukas, tapos charge na naman ng full charge. Okay, so ito na yung gamit namin sa bahay ng kapatid ko. Ayun o, low budget lang to na setup. Ayan yung breaker sa easy, low budget. At ito yung grounding maliit lang, pero okay lang basta merong grounding. Ito siguro ayusin ko pa to, kasi ilagyan ko pa to ng cover dito lahat para hindi makakuan. Okay, so ayun lang. Sana nakatulong tong video na to, at see you on my next vlog.